Nauwi sa rambol ang pikunan ng grupo ng mga babaeng customer at mga GRO sa isang bar sa Mandaluyong. Nagbabalita si Ino Habana. Walang tigil sa paghagulgol ang GRO na ito sa isang presinto sa Mandaluyong. Pinalo raw kasi siya ng bote sa ulo ng mga kasamahang babae ng kanyang customer sa pinapasukan niyang karaoke bar matapos sila magkapikunan. Reklamo ng GRO, nilait daw siya at ang kanyang mga kasamahan ng mga customer. Tapos, ang sinatingan niya mga babae, bigla lang sinabi na papangit pala ng mga babae dito. Buwelta naman ng mga customer, ang mga GRO ang unang nang insulto at minaliit daw ang kanilang mga dibdib. Sabi niya, ay, naku, wala pa yan. Sa akin, suso pa lang ulam na, sa kanya wala naman. Itinanggi naman ng mga customer na pinalo nila ng bote sa ulo ang GRO. Nagkabatuhan lang daw talaga sa loob ng beer house at tinamaan ang babae. Paano ko nagkasugat? Magic. Sa huli, kapwa ang magsasampa ng demanda ang magkabilang panig. Ang mga GRO magsasampa ng physical injuries, habang ang mga customer magsasampa ng kasong theft. Nawala raw kasi ang kanilang mga relo at alahas nang magkagulo sa loob ng bar. Ino Habana, News 5. Nagkasakitan ang dalawang grupo ng magkahiwalay na kapitbahay sa Valenzuela kaninang madaling araw. Ang dahilan, ang maingay na kantahan sa Christmas party sa lugar. Nagbabalita si Jay De Castro. Tuloy ang bangayan ng dalawang grupong ito sa main headquarters ng Valenzuela kaninang madaling araw. Christmas party daw ng mga miyembro ng mga guardian. Kaya may inuman at kantahan. Pero naingayan ang kanilang kapitbahay na si Emmanuel Tobiera. Kaya binato umano sila. Maya-maya pa, sumugod na raw ito kasama ang iba pang kaibigan at kaanak. Ang grupo nila, bigla na lang pumunta sa kasiyahan namin, Christmas party namin mga guardian. Bigla na lang sila pumunta ron at ang balibag na lang ng bote na walang kamok-kamok. Katwira naman ni Tobiera, siya pa nga napagtripan ng mga guardian nang mapadaan sa nagiinumang grupo. Umuhan ako sa lugar namin, binanatan kami. Di ko alam, pinagtripan yata kami. Sa huli, walang gustong umamin kung sino ang pasimuno sa gulo. Kaya desidido ang grupo ng guardian na kasuhan sina Tobiera ng physical injuries. Magko-kontra-demanda naman sina Tobiera. Pilit naman silang pinag-aayos ng pulis dahil kung hindi sila magkakasundo, pareho makukulong ang dalawang grupo. Jay De Castro, News 5. Kritikal ang lagay ng isang 18 anyos na dalagita matapos saksakin sa isang kalye sa Santa Mesa, Maynila. Hinala ng mga taga roon, balak hold-upin ng mga kawatan ang biktima. Nagbabalita si Dindo Flora. Sa ospital na idiniretso ang 18 taong gulang na si Marilu Villacruces matapos saksakin ng di pa nakikilalang lalaki sa Vimapa Street sa Santa Mesa, Maynila. Kwento ng ina ng biktima, pasado alas 11 kagabi, nang biglang saksakin sa dibdib ang kanyang anak. Ilang metro lang ang layo sa kanilang bahay. Sabi po ng anak ko, hindi naman daw siya hinihinga na kung na hinuld up or wala. Basta lumapit lang daw po sinaksak siya. Hindi po niya na sa likod yata nang galing kasi basta giliran. Iniwan naman ng suspect ang motorsiklo na may plate number 6340PR pagkatapos ng krimen. Pati na ang screwdriver na ginamit umano ng suspect sa pananaksak. Nakapangalan ng motorsiklo sa isang Marmaano na taga San Mateo Rizal. Pero hinala ng opisyal ng barangay, posibleng nakaw lang din ito. Kaninang umaga po may hinold up na galing sa simbahan. Hinold up po isang babae, inagaw po yung bag, lahat po ng gamit na dalat. Kaya kami po ng mapunong barangay, lalo na po yung aking mga tanod, wala hong laban dahil yung mga hold upper po ay dibaril lahat po. In almost 1 month, di mo na mabilang sa daliri yung mga insidente na nangyayari. Actually, yung treasurer ko, mga 2 weeks ago na karna pa ng motor dyan sa may along Vimapa lang, pinukpok ng baril. Tinutukan, then kinuha yung motor. Pero paliwanag naman ng mga pulis, hindi naman daw sila nagkukulang sa pagpapatrolya. Magaling lang daw talaga tumempo ang mga kawatan. Para bang binabantayan lang nila yung pulis natin. Pagka wala na yung mga pulis sa kalsada, tsaka sila i-strike. Dindo Flora, News 5. Narito na ang lagay ng panahon. Magiging maulan ang araw ng Pasko sa Sabado. Ito ayon sa pag-asa ay kung magtutuloy-tuloy ang epekto ng northeast monsoon at cold front sa silangang bahagi ng bansa.
Bagamat walang inaasahang bagyo, magiging maulan ang mga huling linggo ng taon dahil sa epekto ng La Nina na inaasahang tatagal hanggang Marso. Bukod sa Metro Manila, magiging basa rin ang Pasko sa Luzon, Silangang Visayas at Mindanao. Malamig-lamig din ang magiging temperatura sa Metro Manila na maglalaro mula 23 hanggang 29 degrees Celsius. Nagkakaubusan na raw ang mga supply at pangrekado para sa mga ihahanda natin sa Noche Buena. Para ibigay sa atin ang sitwasyon sa ilang pamilya o pamilyan, may live report si Trish Roque. Trish! Rafi, Amelin, 5 araw na nga lang ay Pasko na, no? Kaya naman yung mga misis, syempre, nagkukumahog na mamili ng mga Noche Buena items dito sa mga supermarkets. Andito nga tayo sa isang supermarket sa Quezon City. At kung makikita ninyo, ito nga mga queso de bola dito, nagkakaubusan na ata kasi 9 na piraso na lang yung huling bilang natin dyan sa mga queso de bola na yan. Pero ito namang mga ham, marami pa namang stock niyang mga yan dun sa mga freezers at marami pa rin naman yung mga pang spaghetti, tsaka yung mga pang fruit salad. Pero syempre inaasahan natin na habang papalapit na yung Pasko ay talagang dadagsa yung mga mamimili dito. Kaya dapat medyo mag-shopping na tayo na mas maaga. Kaya meron tayong mga tips sa mga consumers natin. Una, huwag kayong basta dampot ng dampot ng mga una ninyong makikita. Yung mga nandito kasi sa eye level, minsan sinasadya talaga nila na yung mga mahal na produkto yung nilalagay dito para yun na yung mabibili ninyo. Kaya dapat tingnan nyo rin yung mga nasa ibaba kasi baka mamaya yun naman yung mga mas murang produkto, di ba? Tapos ito rin, meron din tayo ditong mga promo package. Yan, yung mga may kasamang libre, di ba? Ito, mayonnaise na may libreng fruit salad. Ganyan. Yung mga promo package na yan, i-check nyo rin yung expiration date kasi baka naman mamaya expired na yan, kaya nila pinagsama, kaya mura. Tapos ito rin, meron pa tayong isa pa dito. Mga Noche Buena basket naman. Ito, makikita nyo, 999 lang siya. All-in na daw dapat yan. Pero i-check nyo rin yung laman yan. Kasi baka mamaya, meron namang ilang mga produkto dyan na sinama nila na hindi nyo naman kailangan. Yung hindi naman necessary para sa inyong Noche Buena. Kaya i-check nyo rin yan kasi baka mamaya, mapamahal pa kayo. At syempre, tignan niyo rin kung pwede kayong magkaroon ng alternative para sa ilang mga produkto. Kagaya ng Parmesan cheese para sa spaghetti, baka naman pwede na yung ordinaryong cheese na lang, hindi ba? O yan, so pwedeng, baka ito na lang yung ilagay niyo sa mga spaghetti. At syempre, baka naman pwede rin tayong maghanda na lang ng mga ordinaryong pagkain, kagaya kunyari ng adobo. Yun na lang ihanda natin, pero lagyan natin ng konting twist para maging mas special ngayong Pasko. So yan muna pinakahuli mula dito sa Quezon City. Rafi, Amelin. Salamat, Trish Roque. Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbi mo kay Tulfo. Taong 2005 nang magdeklara ng pagkabangkarote ang Pacific Plans Incorporated. Mahigit 34,000 education plan holders ang naapektuhan. Sa kabila ng utos ng korte na i-rehabilitate na ang naluging kumpanya hanggang ngayon, ang mga plan holders napako na raw ang pangako may balik ang kanilang mga inihulog na pera. At narito ang isa sa kanila. Panoorin nyo to. Hindi po namin makuha dahil nawala po yung original na resibo namin na pinagbayaran sa kanila. Tapos po, nagpagawa po ako ng affidavit of loss na katunayan po na ang resibo namin ay nawala nung kami po ay na-demolish nung December 5, 2008. Kinumpleto ko na po yung requirements, hindi ko pa rin po makuha dahil parang hindi nila inonor yung affidavit of loss na pinagawa ko. Tapos nung sabi nila i-schedule, tatawagan na lang daw ako nung first week of November. Nag-aantay po ako ng tawag, hindi naman po nila ako tinatawagan. Kaya po nangyari, ako na po ang natawag sa kanila. Lagi po sinasabi nila na wala pa raw pong desisyon. Para aksyonan ang reklamong ito, makakausap natin si Miss Beth Sanchez, ang head ng pre-need team ng